Dear Tita L, magandang gabi po at sa lahat ng mga shout-outers na nakikinig sa inyo ngayon. Ako nga po pala si Red ng La Union. Gusto ko po sanang humingi ng advice tungkol sa amin ng girlfriend ko, Tita L. Bali ganito po kasi yun. Matagal-tagal na rin po naman kami ng girlfriend ko. Magpo 4 years na, this September. Bago naging kami, nasa iisang barkada na kami since high school. Mga 12 years na rin po yun. Medyo mababa kasi yung self-esteem niya, kaya kahit dati kapag may nagpapa-impress sa kanya, deadma lang talaga siya. Tapos, iniisip niya palagi, pinagtitripan lang siya. Lagi niyang sinasabi na walang magkakagusto sa kanya kasi kesyo mataba siya, mahilig kumain, o malakas tumawa. Grabe ka rin, parang ako yun ah. Ay, sorry. Kainis to? Parang ako yun na! Okay, back to the story. Pero, kapag nakilala mo kasi siya, Tita L, at palagi nang nakakasama, ewan ko na lang pero bago kami naging kami, matagal ko na siyang gusto. Ang tagal kung hindi umamin, kasi baka pati ako, hindi niya paniwalaan. Natatakot ako na mabago kami or magbago kami sa isa't isa. Nung working na po kami, pareho at first sahod ko, isa lang talaga ang plano ko, ang mag-confess sa kanya ng nararamdaman ko ng matagal na. Ang saya lang kasi in-accommodate niya ako. Sabi niya rin, mutual ang feelings namin pero natatakot daw siyang baka isang saglit lang magsawa na ako. Siyempre, araw-araw kong pinatutunayan sa kanyang mali siya sa takot na yon. At masasabi kong mag-aapat na taon na akong pinatutunayan o mag-aapat na taon ko na pong pinatutunayan na totoo ako sa nararamdaman ko para sa kanya at para sa mga pangarap namin. Kaso, Tita L, may mga panahon nag-aaway na lang kami ng dahil sa takot niyang yon. Akala naman niya, napakagwapo ko. Pakiramdam ko tuloy, minsan, kulang pa rin kaya yung pananatili ko. Pero hindi po ako napapagod, Tita L. Gusto ko lang makahingi actually ng advice kung ano pa kaya yung mga pwede kong gawin at namin nang magkasama pa para lang masecure siya sa pagmamahal kong loyal naman sa kanya. Salamat po at hanggang dito na lang, Red ng La Union. Red ng La Union, ikaw unang-una ay kabilang sa tropa ni Aaron at ni Direk Joey Perez, Pangilinan Dapip. Yan ang mga tropang loyal. Bakit ba tayo ganito magsalita ngayon? Ay, nako. Unang-una, at least ganyan ka. And thank God because hindi naman sa seldom. Kasi siguro naka-highlight lang yung mga bad boys, di ba? Marami pa rin namang mga loyal na guys. But at least ikaw ay ganyan at hindi ka nakakaisip ng ayoko na, nakakapagod na to 4 na taon na kami pa ganito. At least yung mindset mo is gusto mo pang magtagal yung relationship ninyo, and I guess hanggang sa gusto mo na nga siyang maging forever. 'Di ba? So Red, whatever you're doing, diretso lang, tuloy lang, padayon lang. Huwag mong titigilan na na i-assure siya. Have you ever asked her kung bakit siya nagkaganon? Kasi baka may trauma, maybe there's a childhood trauma sa kanyang insecurity, sa kanyang inferiority complex. Alam niyo, sa totoo lang, yung kuya ko, kasi yung isang kuya, bully. Actually, lahat silang mga kapatid ko, binuli talaga nila ako. Kasi ako yung bunso So, nung time na medyo nagdadalaga na ako, lumaki ko talaga. Simula nun, tinawag nila akong baka. Baka, as in cow. Kasi yung laki ko daw, from payatot, bilang So, tinawag nila akong baka. Tapos, nag-stick yun sa utak ko hanggang sa tumanda na ako. Na ang taba ko, mukha akong baka, ganyan. So, nagkaroon din ako ng inferiority. Hanggang sa slowly,
habang nag-i-age at nagmamature yung aking isipan, nag-shed off na rin yung baka. Hindi na siya baka, cow na siya ngayon. Charet! Carabao, charang. Hindi, yun nga. Hindi na siya, parang nag-shed off rin naman siya. So, wag mo lang siyang susukuan rin. Darating siguro rin yung panahon na marirealize niya or, she'll wake up one day and she'll realize na, oh my gosh, pag pinawalan ko pa tong lalaki na to, napakang malas ko na at napakasyungaers ko na talaga dahil mahal na mahal niya ako. Araw-araw mong patunayan sa kanya na hindi mo siya iiwan. Be creative. Basta wag mo lulubayan yung araw-araw kayo nagte-text sa each other or nagme-message sa isa't isa or kung kailangan mo siyang sunduin. It's yung balakid kasi yung insecurity niya or yung inferiority complex na yun yung dapat mong mabuwag. I-assure mo siya everyday kung kinakailangan na ganun ang gawin mo until such time that she's very comfortable with you. And yun nga, marirealize niya na mahal talaga niya ako. So siguro, di lang babae, ako na magsasabi sa'yo na hindi kami pare-parehas ng healing period. Hindi kami pare-parehas ng healing phase. So if you really love this girl, you're gonna you're gonna stick with her hanggang sa ma-realize niya na mahal talaga ako nito, walang ibang motibo to kung hindi mahalin ako noon pa man. Paalala mo sa kanya lagi na noon pa man mahal na kita. Ngayon, ang difference lang is legal tayo na. At nagtatrabaho na tayo, I want to spend the rest of my life with you. O sulat mo yan Kayari sa'yo galing. Okay, Red? Sana maging happily ever after kayo at sana sa susunod kayo na mag-viral video, kinakasal na kayo, tas sinahalikan mo rin siya para si Carly Aquino kay Charlie Dizon. Ay!